Attitudes towards others. Yan. Basahin natin yung introduction. This lesson is for the Christians who understand the beauty of heavenly-minded and devoted themselves to service, actually easy to those around them. James, the heavenly-mindedness and importance of being offered equal in his letter to the church. Hero, if a brother or sister is holy and lacking in the name, you want to say, go in peace, be one and feel, without giving anything needed for the body. What is that? So supposed to be by itself. It is not how words is there. So, praise the Lord. So, sa lesson na ito, winning attitude, dito makikita natin yung ano talaga dapat yung totoong attitude ng Christian. Diba? So, yung lesson na to, papakita natin, hindi lang natin sila sabi mahal natin ng Diyos, pero sabi nga yung mga tao sa paligid mo, hindi mo naman sila mahal. Diba? Kung totoong heavenly minded tayo, we have to devote ourselves to His service, leading to the earthly good of those around us. Yung parang iniisip mo na ang Diyos, hindi siya pwedeng bumaba. Hindi siya pwedeng maging mabait. Bakit? Kasi hindi siya pwedeng magpakita eh. Diba? So, sino yung gagamitin niya para maramdaman ng mga tao yung pag-ibig niya? Ang anak niya. Sino magpapakita ng mabuti ang Diyos? Yung mga anak niya. Diba? Sino yung magbibigay daan na maunawaan nila kung sino yung Diyos? Yung mga anak niya rin. Diba? So, mahalaga yun na yung attitude natin ay may pakita natin sa mga tao sa paligid natin. Yan yung sinasabi ni James. Si James kasi, ito yung kapatid ni Jesus Christ. Si Jesus, nung nabubuhay pa sila magkapatid, hindi siya naniniwala kay Jesus. Pag binasa mo yung gospel, si James siya nagsasabi na he doesn't believe in Jesus Christ. Diba? Pero nung namatay si Jesus, nabuhay siya uli, si James, naging totoong Christian. Nakita niya na ang Jesus na naging kapatid niya ay totoong Diyos pala. No? At totoong Panginoon. No? Kaya yung mga sulat ni James ay very practical. No? Very practical yung mga sulat ni James. Ngayon, itang tayo dito, icebreaker. Give some practical ways how to bring and win people for Christ. Pag-isip tayo yung mga naranasan natin, ano yung mga madaling paraan o practical na paraan na nakita mo na parang mas madali siyang magdala sa kaluluwa sa Panginoon. Ano yung mga paraan na yun? Na very practical lang siya. Praise the Lord po. This late November po, start po ako sa mga late outreach or approach ko is nakamusta ko. Kumusta mga kapatid? How would you like me to pray for you for today? So simple and a very precise message. And makikita mo, ang reply sa'yo is siguro mga isang paragraph. So I praise the Lord kasi from then on, na-realize ko na ang Lord ay totally hindi mo kailangan marami kong sabihin. But it's coming from the heart and at that time mo talaga kailangan ko rin ng prayer. So parang mas kailangan ko ng someone na makakatulong ko in prayer for myself. But praise the Lord, through that, the Lord teach me to continue to be before you and allow me to reach out in that way of approaching them. Praise the Lord. Praise God, maganda yun, no? Opening prayer. No? Sino ba? Practical ways. Mr. John. Good afternoon. Gising pa ba ang lahat? Lord! Parang tahimik. Tapos na yung kain natin. Hindi na sumasagot. Kaya, parang po sa akin, ang ways po, isa sa mga ways, yun po, nagsisend ako ng link sa aking mga kaibigan. At ayun po, sa pagsisend ko po ng link,
nai-invite po kami sa mga birthday parties. And through that po, busog din sila sa spirit kasi hindi ko akalain na sa ganitong itsura ko, sasabihin nila mag-lead ako ng prayer para doon sa my birthday. So yun, through that talaga, yung mga simpleng pagbibigay natin ng mga link, no? Nakikita ko din pala na akala ko hindi nila binubuksan, pero binubuksan nila dahil nauuhaw sila. Yun lang po. So, praise God, no? Minsan akala mo yung mga link, walang purpose ang yun. Meron yun, di ba? Siyempre, nabanggit niya na yung ganyan. Kainan niya, kopi-kopi. Minsan, practical ways yan. Di ba? Pag magkakaharap na kayo, pwede na kayo mag-share. Mag-share ka na. Parang sinasabi niya, minsan, breakfast, breakfast meeting. Pero may ganyan, may volunteer. Di ba? Mahalaga yun, mahalaga yun lang. Sino ba? May practical ways. Isa lang po mabilis. Parang na-realize ko po yung sa Oak Tree dati. Parang si sister lagi lang magkatabi lang po kami ng room. Pero every morning sabi sa akin, good morning ma'am, lagi na po nag-good morning. Tapos, hindi po kami nag-uusap. Nag-good morning lang ako talaga. Consistent lang ako magsabi sa kanya, good morning ma'am. Then, when the time na may nangailangan siya, dapat consistent ka rin. Dapat kailangan mo din na susuportahan mo siya. So, yun po yung mga practical way na makita lang nila na kahit anong huwag ka maging dapat lagi lang consistent ka sa ginagawa mo at lagi lang nasa puso mo. Gawin yan din natin sa Panginoon. Salamat po. Thank you. Thank you, Jen. Every 10 minutes. Saan po bukod po sa pagkain sa ng panlisan. Sa office, nabanggit sa akin nung colleague ko na sa ibang lahi, how come you're able to submit your stuff on deadlines without seeing you so pressured? So sabi ko, because I always pray to God. I think it's umilit ang ulo natin sa pressure na ginagawa natin. Why don't you, me, us here, pray first in the morning bago tayo magsimula ng ating trabaho. Let's leave everything to God. Let's leave early. Sabi nga, hindi na natin kailangan na mag-extend na habang oras sa opisina to finish all the works. Kasi we did our best and God will do the rest. Okay? That's good. Let me try that too. So, talaga yung simple na yung ways ng Christian way, pwede rin natin ipagamit yung ating sekreto sa kanila. Let's pray to God. Amen. Salamat natin ang Panginoon. Meron mo ba? Yan. Meron mo na. Pinaba ko po muna yung panlisan kasi sasagot po ako. Ayan, sa akin po sa office po kasi, dahil po sa nature ng business ng company, talagang normal na yung magsalita kami na grabe, pagod na pagod ako, parang ganitong araw pa lang, parang matindi na yung pagod ko, yung mental po, tsaka yung physical. Tapos ako, araw-araw kasi yung biyahe ko parang 4 hours in a day or minsan 5 to 6 hours nasa travel ka. So, pagka po, halimbawa po nasa pantry, syempre papasok po akong kasamahan. Dahil sineshare ko po sila, sasabihin lang, grabe, pagod na pagod ako. Ang dali ko rin po, ay grabe talaga, ako din pagod na pagod, sobra yung pagod ko. But praise the Lord, siya yung kalakasan ko talaga. At kaya longing ako every Friday kasi may praise and worship talaga. Ito yung rest ko. So yun po, sila, kaya kapag nag-share po ako ng link ng Friday, kapag-join po sila, kaya prayer ko talaga na yung pagod din nila, ma-divert nila siya into Christ, happiness po, yung joy na nararanasan ko rin. Kaya lagi ko pong sinishare sa kanila pag may mga screenshot, yung na-related po talaga sa amin na lahat kami makaka-relate. Sinishare ko po. And praise the Lord po, nagiging maganda yung simple conversation po na nararanasan nila at nararanasan mo na walang pinakaiba, pero pinakaiba mo kasi may Panginoon ka sa buhay. Yun po, praise God. Praise the Lord. So, winning attitude towards other. Number one, a servant heart.
So, sabihin natin ba sa ito, Mark 10:45? For he that the Son of Man came not to minister to us, but to minister, to give his life for us. Yan. So, sa ibang translation, ang ginamit dyan, came not to be served, di ba? Came not to be served, but to serve. May tigatapon And to pala leave tayo. his life a ransom for many. So, isang magandang living attitude ay servant heart. Sabi nga dito, God commands us in His Word not to love in mere talk or word, but both in deed and in truth. Yan, pakilasa natin. 1 John chapter 3, nakanin na tayo. Mali. His brother, David, and shutting up his bowels for compassion for him, now dwell in the love of God in him. And 18, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Yan, Thank pandesal. you. Yan, pandesal. Yung What? Philippians 2, pakibasa, medyo mahaba to. What? Sa lagi. Philippians chapter 2 verses 3 to 8 po. Don't be selfish, don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. 5. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to be taken. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when he appeared in human form. 8. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Praise the Lord. Yung Philippians chapter 2, ito yung pinakamagandang example ng servanthood. At wala na iba kundi si Jesus Christ. Diba? May binanggit dyan yung first line natin, sabi nga you have to think others more than yourself. Kasi hindi ka pwede mag-serve pag inisip mo na mas mataas ka sa kapwa mo. Diba? Magsisimula ka lang mag-serve, pag inisip mo, pwede kang bumaba sa kanya. Diba? Kaya habang ang thinking natin sa sarili natin, mataas tayo, bakit kung gagawin yan? You will never serve, actually. So, kaya ang simula ng service o servanthood, you have to think others more than yourself. Diba? Kaya, pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, anong tingin mo sa sarili mo? Diba? Ikaw ba paglilingkod ng Diyos? Diba? So, magandang example yung ginawa ng Jesus kasi He emptied Himself, sabi nga, and became obedient unto death. Diba? Hanggang kamatayan, naging masuluhin siya. Yun yung magandang example ng servanthood. Next, sabi dito, please give example in church environment. How a servant heart can be demonstrated. O yan, sa loob ng church, marami ito, di ba? Paano natin may papakita yung servant heart sa church environment? Madali lang ito. Marami yan. Yan, Sister Kite. Lagi ko po naisip yung do nothing without proclaiming. Kasi marami po sa atin na yes, lahat ka tayo, volunteer. At yes, we get tired, we get demotivated. Tapos inisip yung ibang tao, wala namang ginagawa. Ngayon po ikaw pagod na pagod ka. So, ayun po. Yung pinakamagandang example ng servant is just do it all for the glory of God. Yung paglilikod mo na yun para sa Lord. So kahit na maaaring hindi ka nakikita ng ibang tao, but the Lord sees you. At yun po yung pinaka-importante. And of course, just do it. Huwag kang magre-reklamo. Ako po kasi, may pinarealize po sa akin si Lord recently. Gusto ko lang po i-share. Bago ko lang nalaman na wala pa lang na before, hindi pala nakaset yung mga chairs sa sa BMM. So, pero sabi ko, sino kaya yung mga tao na
nagsiset ng chairs before. Yung pala yung mga dancers, yung mga nauuna doon, sila pa talaga yung nagsiset ng chairs. So, hindi ko naman sila naririnig na parang ako gumagawa yun or whatsoever. So, na-appreciate ko yung mga heart nila na sila pa talaga yung naglalagay ng mga upuan doon. At hindi naman tayo nakakarinig ng complaints na, yung mga ushers, bakit hindi maaga dumating para maglagay ng mga upuan. So, I truly appreciated them. And recently din po, parang nakakaroon din ako ng motivation, I needed to come early kasi kung walang darating doon ng maaga, hindi po talaga may ilalagay lahat ng upuan. So, ayun po, praise God po sa mga tao po na ginagawa nila yun at para sa Lord na hindi po sila nagreklamo. Praise God. Meron pa ba kayong sample? Meron pa ba? Marami yan. Ang pinakamagandang example na, isa sa pinakamagandang nakikita ko dyan, sa loob ng church, maraming mga umaten, hindi mo alam kung ano yung mga posisyon nila sa kanilang mga company. Pero pag dun sa loob ng church, pwedeng nagwawalis yan. Pwedeng nag-aayos siya ng sila. Pwedeng nagbubuhat yan. Di ba? Pwedeng yan, naglilinis. Di ba? Pero hindi mo alam, baka manager yan, baka vice president yan. Di ba? So, sa loob ng church, ano yan eh? Mix of different individuals of different positions in life. Di ba? Mayaman, mahirap, marunong mga professional, ordinary, di ba? Iba-iba yan. Pero sa loob ng church, pare-pareho. Di ba? Pare-pareho. Pag gusto mong maglingkod, kakalimutan mo kung sino ka. Di ba? Mag-o-open ka ng kamay. Mag-o-open ka ng sarili mong kakayanan, talento. Kasi, mahal mo lang ang Panginoon. Di ba? Amen? Parapakan natin ang Panginoon. Pangalawa, sensitive spirit. Basahin natin doon 1 Thessalonians chapter 5, 14 to 15. Now I exhort you, brethren, warn them that are unbelieving, forward the government, For the weak, be patient toward all men. see that none render evil for evil, but ever follow which is good, overcome yourselves to all men. Praise the Lord. Dito yung we have a sensitive spirit. Ito yung sabihin na natin, parang meron ba tayong pakialam sa kapwa natin. Minsan kasi yung salitang sensitive, pwedeng sabihin yan, madilig ka mag-aalit. Sensitive. Diba? Diba? Pwede ka madaling maapektuhan. Sensitive. Pero yun yung negative point. Ang positive point of view niyan, sensitive ka kasi baka yung katabi mo, tahimik siya, dati hindi siya ganun. Baka hindi mo pinapansin, malaking problema niya. Dapat pag gano'n, kapatid, may problema ka ba? Pwede bang mag-pray tayo? Diba? Yun yung sensitive, di ba? Yung tinitignan mo yung mga paligid mo na may kakaiba siya, na pwedeng nangangailangan siya ng tulong, nangangailangan siya ng panalangin, na maaaring kailangan niya lang din ng kausap. You never know. Diba? Yun yung positive point ng having a sensitive spirit. Sabi rito, the more we obey the things we know God calls us to, the more we are sensitive to the prompting of the Holy Spirit. The more we grow in faith and yield to the indwelling Holy Spirit, the more we need to act in response to God's call. Ano ibig sabihin ito? Ito yung nagpa-prompt sa atin as a Christian na kumilos ka, magkaroon ka ng senses, yung Holy Spirit yan. Minsan, may tao na talagang nilalapit ang Diyos sa'yo para sharean mo, ayaw mo pa. Di ba? Talagang, pwedeng nagsasalita na siya, alam, bigat-bigat ng problema ko. Hindi ko malaman ang gagawin mo, sabihin mo, kawawa ka naman. Walang kano ano. Ganyan talaga life. Yung wala malang maramdaman na yung compassion, di ba? Yung burden, di ba? Yung nagsasabi na nga na ano, di ba? Wala na akong lalapitan. Ako kapatid. Hindi ko alam kung saan ako. Hindi ko alam paano kakain bukas eh. Mga ganon. Naku,
naman. Minsan lang. Diba? Yung May fresh. mabigat yun sa isang Christian. Kasi imposible na andun yung Espiritu ng Diyos sa atin. Pero parang we ignore everything. No? Parang ano ka, sacred na santo ka, na wala kang pakiramdam. Diba? Impossible yun, di ba? Impossible. Sabi nga, basahin nga natin ito, Acts 20, verse 35. Verse 35. In everything I did, I showed you that this kind of hard work we must have to remembering the words that the Lord Jesus Himself said. It is more blessed to give than to receive. Yan, praise the Lord. Imagine mo yung buong buko Acts. Ito lang yung binanggit yan na sinabi ni Jesus Christ. Acts 20, verse 35. It is more blessed to give than to receive. Kasi pag wala tayong senses, hindi mo gagawin yan. Kasi gusto mo lagi tumanggap eh. Ganun yung tao eh. Gusto niyang mag-receive. Pero yung magbigay, mabigat sa kanya yan. Diba? Kaya yung pagbibigay din, talagang ano yan eh. Prompted din ng Holy Spirit yan. Tinatouch ng God. Kahit from the Old Testament, makikita mo yan. Nagsimula sila magtayo ng tent of meeting tent. Nagsimula sila magtayo ng ark. Nagsimula sila magtayo ng templo. Tinatouch ng Lord yung mga magbibigay. Sabi ron, and every man, every woman that being prompted by God, touched by the Lord, they gave. No? Kaya ibig sabihin nun, sensitive sila. Kasi minsan tinatouch na tayo, insensitive tayo. Insensitive. No, parang walang nagtatouch sa'yo. Diba? Nakakatakot yun. Parang manhid tayo. Sabi nga sa katabi mo, manhid ka ba? Diba? Parang manhid tayo. Wala tayo pakaramdam. Diba? Pakibasa natin ito, James 1. James 1, verses 22 to 25. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Amen. Bakit winning attitude to? Magkaroon tayo ng sensitive spirit. Sa totoo lang, mahirap maging Kristiyano. Pero yung pagiging Kristiyano natin, ito lang yung talagang sinabi ni Jesus Christ. You can never be a disciple of God if you don't have love with one another. Kaya bilang Kristiyano, sinasabi sa inyo ito, imposible na anak ng Diyos na wala kang nararamdaman sa kapwa mo. Imposible. Kaya pag hindi tayo nakaramdam ng pangangailangan ng kapwa mo, wala sa iyo yung Diyos. I'm sorry ha, pero imposible. Kasi bakit kasama ko sa winning attitude? Kasi maraming tao sa labas, pag naipakita mo sa kanila yan, na gusto mong i-involve yung sarili mo sa kanila, malapit silang lalapit kay Jesus Christ. Kaya yung mga mayayaman, mga, sabihin na natin, mga foundation, ang tinatarget nila, yung mga mahihirap, yung mga walang-wala. Pero may mga kapalit sa kanila yun. Imagine mo yung mga Kristiyano na to, gagaya ka ba sa kanila? O ang sa atin ay dadali natin sila sa Lord. Di ba? Dapat magkaroon tayo ng ganung senses. Di ba? Kung yung mga mayayaman, yung mga matataas na tao, ginagamit nila yung mga mahihirap. Pero yung agenda nila yun, pansarili nila. Pero tayo mga Kristiyano, wala tayong senses na gano'n na yung mga
tao na to, dali natin ito sa Panginoon. Kahit umasos ako nito, kahit magbigay ako nito. Minsan may tanong sa akin, Brad, paano kung inaabanso ka na? Dahil kang hinihingal. Dahil ka naman bigay ng bigay. Dahil kang pautang ng pautang. Hindi pa nagbisasawa niya. Totoo lang, pwede kang magsawa. Pwede ka rin sabihin sa sarili mo na ba't ako inaabuso ng tao na to? Pero alam mo kapatid, lahat naman na nasa iyo, galing sa Lord. Pag-inisip mo lang. Pag balintanin mo, sabihin mo, buti na lang, hindi ako yung nanghihingi. Paano kung ako yun? Na ako nanghihingi. Buti na lang nilagay ako sa Lord na ako nagbibigay. Paano kung ako yung nanghihingi tapos insensitive siya? Kawawa naman ako. Kaya sa akin, kapatid, hanggang meron ka, magbigay ka. Sabi ko sa kanya, hanggang meron ka, magbigay. Paano, pastor, kung hindi nagbayad? Sabi ng Bible, pag hindi nagbayad, yung pinaulang, Panginoon magbabayad sa iyo. Kaya minsan sabihin ko, hanggang magbabayad sa akin. Kaya magbayad. Magbabayad sa akin, kasi gusto ko Panginoon magbabayad sa akin. Pag umanin ka sa pagiging Kristyano mo, ganun ka na. Mga kapatid, huwag mo magbabayad sa akin. Kasi gusto ko Panginoon magbayad sa akin. Pag Panginoon nagbayad sa akin, doble-doble. Di ba? Kaya minsan, yung sasabihin mo, whatever is yours, pag May benta dito. naging insensitive ka, Meron din ako. sa akin, hindi siya sukatan. Mas maganda nga, nando ka sa nagbibigay, kaysa ikaw ang, diba? Sa ganung kalagayan. Sana naintindihan niyo ako. Can anyone share an experience God led you to help someone in need? Sigurado, may dumaan sa ating ganito. No? Na nilig ka ng God sa isang tao talaga na nangangailangan. Sister Lee. Yes, daw. Yan, maraming pera. Uy, hindi po. Apo, madam pa, madam. Praise the Lord. Ayun po, hindi po pera yung share ko at hindi rin po pera yung kinailangan ng tao. Nagkaroon po kami ng temporary na office cleaner last November po yata. Then, nagsishare po siya doon sa mga ibang ka-office mate ko na meron siyang nagiging problema. Tapos, ako parang nadadaanan ko lang sila nagkukwentuhan. Tapos parang naririnig ko lang yung nagiging problema. Hindi po ako nakikisaw-saw. But then, nilid po siya. Parang nilid po ng Lord na magkatagpo kami. Pumasok po siya sa office ko na yung nililisin niya na po yung office. And praise the Lord kasi ako pa lang po mag-isa nung nandun sa office. Wala pa po yung iba ka namin kasama. And nag-share po siya sa akin na nagkakaroon sila ng problema ng asawa niya. And bilang nagkaroon din po ng experience na gano'n, inano po ako ng Panginoon na i-share sa kanya yung naging experience and i-share sa kanya yung tinuro sa akin ng Lord kung paano malampasan yung ganong sitwasyon. And then, umiyak na po siya ng umiyak and then sabi ko sa kanya na mag-pray tayo. Then pinag-pray ko siya and na parang tinak siya ng Lord and nung na-invite ko siya sa church, sumama siya sa akin. Then sabi niya, thank you dahil parang gumaan yung loob niya and itinatry niya daw na sundin yung mga sinasabi ko na maging pasensyosa, na alisin yung mga hindi magagandang iniisip niya sa kanyang asawa and happy ko sa kanya na ang Panginoon ang mag-aayos ng kanilang relasyon and ipagpatuloy niya lang yung pagpe-pray and pag-attend dun sa mga link na sinesend ko sa kanya. And praise the Lord po dahil I know na ang Panginoon ang kikilos sa kanilang buhay. Hindi man ngayon, pero alam ko po na yung perfect timing ng Lord ay ibibigay sa kanila. Praise the Lord. Yan. Ano ba ba? Sister, the Rose. Thank God, I experienced a lot through God. So, nagpapasalamat po. Naalala ko lang po yung meron isang pong dito rin po sa Dubai. Meron siyang, kasama namin siya sa plan. So, may asawa siya pero nabuntis siya. So, yung time na walang trabaho yung asawa niya, walang
nangyari po yun na hindi po niya inaasahan na mabubuti siya. Tinawag po niya ako doon sa kwarto. So ako yung unang-unang sinabihan niya na na ganun sitwasyon niya. Siyempre natatakot siya. Alam niya na yung responsibility. Sabi ko, Lord, ano naman pong experience ko dito? Alam niyo po, pinakamaganda na po nangyari. Sa lahat po, napakahirap po talaga sa akin na kapag may lumapit sa akin na tao, pero hindi po ako makakapagbigay. So, yun ang tinuro sa akin ng Panginoon na hindi laging manggagaling. Nakita sa akin ng Panginoon sa journey, sa paglingkod sa Panginoon. Kasi nga yung James chapter 2, faith without work is dead. So nasa puso ko rin po, mahirap sa akin na ipagkabili ko lang at walang bitigan. So nasa tiyan pa lang po yung bata. Nag-uumpisa pa lang. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw na ang humawak sa kanya. Ano man pong experience niya, kayo pumal. Alam niyo po, salamat po sa Panginoon kasi marami din ginamit ng Panginoon na pagpala po yung tao na yun. Sa sobrang hirap lang. Hindi po malagi yung pinagdaanan niya. So, napaka-thankful ko po kasi pinapadaan sa akin ng mga ganong tao na mas lalo ma-realize ko kung napakapalad ko. Tuwing sa story po, wala po siyang ibang maaasahan kundi ang Panginoon lang. Kasi yung kanyang asawa din po nakulong po dito. Pero kapag kinuumusta ko po siya, nagpatuloy siya. Alam niyo po, may ginagamit na mga ibang lahi na mga amo niya para makapag-sustain kahit yung anak po na dito, na-sustain po siya ng Panginoon at lagi po siya nabibigyan ng bonus. Nabibigyan po siya ng extra. Alam niyo po yun, doon nakita sa akin ng Panginoon na, anak, hindi sa sarili mong kakayahan, kundi sa kakayahan ng Panginoon. Kaya po yung pinakamasarap na experience, yung favor lang ng Panginoon na gamitin kang vessel at gamitin ka ng Panginoon na maging pagpapala sa lugar na ito, sa Dubai. Lagi yung tinatanong, Lord, ba't mo pinadala sa Dubai? Bakit pwede naman po ako maglipod na lang sa Pilipinas? Marami ng chances na gusto ko nang umuwi at doon na lang po magpatuloy. Pero meron ka lang purpose pa rin ng Panginoon. So recently lang po, parang kahapon lang, yung isa kong kaibigan sa Pilipinas, dati po siyang patuloy po kami dalawa magkasama. Nag-umpisa po siya nang wala din po. Napinigyan siya ng grocery, pinag-bless siya ng Panginoon. Pero in the end, nakakalimot yung asawa niya. Nakatubalik po siya sa Panginoon. Na-overwhelm siya sa mga blessing. At this last year, lahat ng mga pinagkalog sa kanya ng Panginoon, binawi ni Lord. So, kahapon, nag-message siya kung maaari bang pwede bang tumulong. Sabi ko nga sa kanya, sis, siguro ito rin yung way ng Panginoon na manubalik kayo muli. Minsan pinapadala na lang niya yung tithes and offerings sa church. Nakakalimutan niya na mismo siya ang kailangan ng Panginoon, hindi yung pera. So, yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi hindi niya pa rin hinahayaan yung mga taong pinapanalangin natin na lalayo at may gagawin pa rin ang Panginoon na ibalik sila sa gawain ng Panginoon. So, pinabalik ko po ang pasasalamat sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Sister Amy. Sa likod. Blessed evening po everyone. Share ko lang po pag ako lalayo sa katawan ko lang po. Experience ko lang po yung 2 weeks back, yung nagpagupit kasi yung magkakalig. So, yung kakilala ko nagtakinda siya ng pagkain. Then, inalok niya po ako, katatapos lang namin kumain. Sabi ko, sige te, babalikan kita. Bibili ako. Pumasok po kami sa isang shop. Tapos pagbalik namin, iiwasan ko na sana siya. Hindi na ako bibili kasi busog pa kami. Tapos, alam niyo po pala, totoo, lagi kami sinasabi kay Nog-Nog, totoo pala yung may sometimes na nagbubulong sa'yo. Tapos, palayo na kami. Ay, sirami pala. Palayo na kami. Tapos, parang may nagsabi sa akin, balikan yung tao. Kasi nagsabi ako na bibili ko. Dalawa na lang po yun. Sige, sabi ko, di bumalik ako. Kahit gusto na ako, sige, balik tayo. Sabi ko, balik tayo. Pagbalik ko po na, ate, dinig ko na po yan.
siya parang niya pala. Hindi pa daw siya kumakain. Nainis siya, sorry. Hindi pa pala siya kumakain. Sabi niya, ate, pwede makainin ng pagkain. Sabi ko, ay sige po, bigay ko po sa kanya yung pagkain. Parang naano ako na, sabi ko, nakakaiyak na kasi. Alam mo, may mga tao talaga na parang gano'n na hindi mo alam. Hindi pera yung hinihingi. Kung mismo pagkain lang talaga yung hinihingi ko. So binigay po namin yung pagkain. Sabi ng mga tao doon sa paligid, ba't nangihingi ka? Sabi nila, tawag dito, baka gusto mo sa kanya ka na tumira. Yung parang nangihingi pa po sila sa tao. Sabi ko, konting halaga lang naman yan. Tsaka, kakainin niya naman, hindi naman siya talaga yung nanghingi ng pera. Bigyan mo akong pera, pagkain po yung hiningi niya. So, naisip ko na, siguro yun din yung way na, kaya may nagsasabi sa akin, bumalik ka doon, bilhin mo yun. Kasi hindi para sa akin, kung hindi yung para sa taong nagugutom. Sorry. Amen. Thank you very much. Basahin natin doon sa Corinthians 9:7. Each of you should be decided in the heart of God, not to lack they were Yan. So, third point natin, winning attitude towards others, a willing heart. David prayed to have a willing attitude to control himself in order to obey the Lord. Si David, nung magkasala siya, ito yung panalangin niya, na kahit sa pagkakamali niya, ang prayer niya rito ay i-control ng Lord yung willingness ng kanyang puso. Sa Psalms 51 verse 12. Nakabasa nga ito? Psalms 51 verse 12. Verse 12, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Yan. So, yan ang prayer ni David. Next, Exodus 35, yan, verse 5 and 21. Exodus 35:5. Take a sacred offering for the Lord. Let those with generous hearts present the following gift to the Lord: gold, silver, and bronze. Verse 21. All those hearts were stirred and whose spirits were moved came and brought their sacred offerings to the Lord. They brought all the materials needed for the tabernacle, for the performance of its rituals, and for the sacred garments. So, dito yan sa Exodus 35, yan yung si Moses naman, nung magtatayo sila ng tent of meeting. Kung sino yung mga tinats ng Lord, sila yung mga nagbigay. No? Kaya, kahit sa church, yan yung actually dapat papag-pray natin na itats ng Lord yung mga tao para magbigay sila ng tithes and offering nila. Kasi, ang bottom line yan, pag hindi tinats ng Lord yung mga tao, hindi magbibigay yan eh. Kasi walang willing heart eh. Di ba? Ang willing heart kasi, talagang Panginoon ang nagbibigay ng ano yan, ng influence. No? Ang Diyos ang nagkakaloob, nagbibigay sa Kanya ng puso na maging masaya sa kanyang pagbibigay. No? Ganun po yan. Kaya sa ating mga kapatiran, siyempre pag hindi nagkaroon ng willingness na magbigay, wala o bihira magbibigay ng kanilang tithes. No? Kasi ano yan eh, ikaw lang nakakaalam yan at Panginoon. Wala kang iba. Pwede kang magsinungaling sa katabi mo, sa kapwa mo, pero Panginoon, alam niya yun. Diba? Kaya maliban na ibigay mo yung willingly, walang nakakaalam niyan, only God. Diba? So, napakalaga niyang willing heart na yan. Give the importance of God's move in touching people to be used in the service of God's kingdom. Anong kahalagahan nito na ang Diyos mismo ang humihipo sa tao para gamitin siya sa kanyang karya? Diba? Anong importance nito? Na ang Diyos mismo ang nagmumove. No? Ano yan eh, hindi lang dyan material, maging yung mga skill, yung talent, yung gifts, kasama yan. No? Na may mga tao, very talented sila, gifted, may mga abilities na binigay sa kanila ng Panginoon, pero hindi nagagamit.
karya ng Diyos. No? Kaya nagtatouch ang Lord ng mga tao para gamitin sa kanyang karya. No? Kaya ano yung importante nito sa tingin nyo? Ay, TJ. Praise God po. I think, nakikita ko to, maraming business ko na po nakikita ko sa church natin. At every time there's people who left, God will always supply people also who will serve Him as well. So, yun, patuloy yung pag-attach ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Sometimes, itong recently na, di ba, sabi ni Sister Sharon, mag-aanos pa kayo ng workers sa ministry namin sa technical sa logistics. Tapos yun, but I'm really not expecting anyone who would approach me. But praise God, tatlo na pumunta na approach sa akin. Of course, sa akin, meron akong lacking. Maybe may lacking sa akin as a ministry head or either nila para i-train sila. But I think God, because God is touching their hearts, di ba? They approach me and I think we can start with them in a little while. Ano siya? Ano po? Sino ba? Sino ba yung sumagot? Yan. Na-remind lang po ako sa Philippians 4, na tinatawag ng Lord yung may mga puso na nais na mag-serve sa Kanya, kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay pastor, or iba't ibang mga kinds of skills. Sabi po niya dun for the equipping of the saints para ma-build up yung church ng Lord. So, ganun po kumikilos ang Lord. Kasi po ang tao po, naturally selfish po talaga yan. They want to, lahat ng mga kung meron sila, gusto nila para sa sarili lamang nila. So, kung hindi po ang Lord ang huli po sa kanila, imposible po talaga na maglingkod po ang isang tao. Yun lang. Yan, praise the Lord. Maganda yun, no? Kasi dito, dahil nag-work kayo sa Panginoon sa ministry, ibig sabihin, ma-realize nyo ngayon na God touch you. Ba't kayo nandyan? Kasi even yung mag-spend ka ng time, magbigay ka ng effort mo, mag-sacrifice ka, hindi mo gagawin yan. Pero pag tinats ka ng Lord, parang hindi mo siya napapansin. Na napapamid ka, nagsasakripisyo ka pa rin ng financial, diba? Na-spend mo yung sarili mo ng para sa ministry, kahit yung lakas mo, parang mas napapagod ka pa sa opisina kaysa sa church. Diba? So, pag naintindihan natin to na yung paglilingkod sa Panginoon, ano yan eh, God-led. Spirit-filled yan. Ibig sabihin, we are privileged that God uses us. Diba? It's a privilege. Kasi, bihirang maglingkod sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kasi ikaw nga, makapunta ka lang sa Malacanang, masaya ka na. Diba? Sabihin, saan ka nagtatrabaho? Sa Palas. Diba? Eh pag sa Panginoon ka nagtatrabaho, dapat lalo ang privilege. Diba? Palapakan natin ang Panginoon. Last point, sabi ng Philippians 1:4, basahin natin, always in prayer of mind, yan, believer's joy. A joyful heart. Bakit mahalaga tong joyful heart? Alam niyo ba, si Paul, yung buong Philippians, ang tema niya, joy. Totoo yun. Philippians chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, laging may joy yan. Pero sinulat niya yan, nakakulong siya. Nasa selda siya. Bakit ginawa niya yun? Kasi naintindihan niya yung totoong joy. Ang totoong joy, hindi siya circumstantial. Hindi siya situational. Ito ay galing sa Lord. Diba? Ang totoong joy. Kaya ang believer's joy, hindi yan napapalitan ng kahit ano. Hindi siya napapalitan. Kaya yung kagalakan niya, sabi niya, always in prayer of mind, making requests for all of you with joy. Imagine, nagpe-pray ka na masaya. Yung iba, nagpe-pray sila, parang nabibigatan sila. Para ipag-pray yung maraming nangangailangan. Maraming mga mananampalataya. Minsan, ayaw mo ipag-pray yan. Mabigat sa'yo yan.
Sabi ni Paul, pag naalala ko kayo, masaya akong nananalangin para sa inyo. Sabi niya. Pag naalala ko kayo. I always in prayer of my making request for all with joy. Diba? Sabi, it is instructive to see the different situation in which it is joy used. This is the joy that is produced in believers by the Holy Spirit. Basahin natin Galatians 5:22, 23. Sino tayo? Yan. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Yan. So, nandiyan yung joy, di ba? Fruit of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit, kasama yung joy na nagmamanifest sa isang Christian. So, yung joy na yon galing sa Holy Spirit. Kaya hindi ka naapektuhan ng kahit anong situation. Whether negative, positive, hindi yung joy na nakaano sa iyo, nakabasis. Ang joy mo nakabase sa Holy Spirit na nasa iyo. No? Ganun siya. Paul used the word throughout the book of Philippians. A letter he wrote to them while in prison. Pakibasa to, 2:2-4-4. Yan, nakalim na tayo. Philippians 2:2, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice. Yan, di ba? Yan, kinakanta natin yan. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Di ba? Kailangan lagi ka raw masaya pag Christian ka. Kasi yung Holy Spirit ang nagbibigay sa iyo ng joy. Amen? Amen. Praise the Lord. Yan. Joyful heart. Yan, yung joyful heart kasama sa winning attitude yan. Kasi pag Kristiyano ka na nakasimangot, paano mo mawi-win yung katabi mo? Di ba? Pag ikaw nakasimangot, siyempre pag nakasimangot ka, hindi ka lalakita. Di ba? Pero pag masaya ka, Hindi ako nakamangot. di ba? Ina-approach ka, siyempre, open, ibig sabihin nun, open ka sa kanila. Open ka magkaroon ng relationship sa iyong kapwa. So, yung joyful heart, napakahalaga niyan sa winning attitude. Diba? Bakit, ano ba yung ibig sabihin niya? Katulad ni Paul, si Paul sa Philippians. Tignan nyo, nakakulong siya, pero yung buong libro niya, ang tema joy. Ang ibig sabihin, winning attitude. Paano kung tayong nakakulong, baka iyak ka nang iyak? Hello? Paano kung may problema ka? Hindi mo malaman ang gagawin mo dahil sa problema mo. Yung tao, si Paul nakakulong. Hindi niya alam kailan siya lalabas. Pero joy pa rin siya. Diba? So, yun yung kaibahan ng winning attitude. Hindi mo siya tinitignan kung ano yung, sabi natin, panlabas. Pero mahalaga, nasa iyong Panginoon, ang Panginoon ang tunay na ibibigay ng kagalakan. Amen? Parapahan natin ng Lord. So, what do you think makes the Christian joyful in life's various situations? Please give an example. Siyempre, yung buhay natin, iba't ibang sitwasyon yan. Ano lang yung nagbibigay sa atin ng kagalakan? Diba? Sino gusto sumagot? Yan. So, give an example. Sino gusto yan? Okay. Yung life verse ko din po na the joy of the Lord is my strength. So, yun lang po talaga. Ang Panginoon lang po talaga yung nakabili po sa akin ng kagalakan. In whatever situations po, sabi din po ni Paul, no, I have found the secret of being content in whatever situations. I can do all things through Christ who strengthens me. So, yun lang po yung aking life verse. Yan, ako, praise God. Who else? Yan, Sister Sally. Ma-share ko lang daw po yung parang nung po makakilala ko sa Lord yung nakita po sa heart ko yung promise niya na I will never forsake you.
Kaya po nung dumaan sa aking buhay yung situation na hindi po lahat smooth. Pero praise God po kasi po sa totoo lang po yung narinig sa akin ng Holy Spirit ay gaano man po ito masakit o gaano man ito parang mahirap i-forgive. Pero ang itinuro po ng Lord ay yung how this adversity na maging blessing sa akin. Kasi po yung joy natin ay at saka yung hope, yung positive at yung magiging response natin doon sa kung ang situation po ay hindi maganda ay ang Lord po magtuturo sa atin kung paano natin i-work out ito. At kung ito man po ay blessing, positive, kung paano naman po tayo maging grateful at i-acknowledge natin na ang Lord ang nagbibigay dito sa atin. So, praise God po kasi po, naroon po yung joy kapag tayo po ay Lord. Praise the Lord. Yeah, so in conclusion natin, thank God who is at work for the winning attitude. So, sa verse na to, Philippians 2:13, ito yung realization ng isang Christian, paano siya magkakaroon ng transformation. Magkaroon siya ng winning attitude. Sabi niya, it is God who is at work in you both to will and to work for His good pleasure. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng anong dapat nating gawin. At siya rin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan to work. So, anticipate and observe God's word happening in us. The spiritual life reflects an inward desire and an outward projection. So, sa isang Christian, nagkakaroon siya ng inner desire. Na, siyempre, number one, pinag-aralan natin, magkaroon ka ng servant heart. Yung tinatch ka ng Lord, maglilingkod ba ako sa Panginoon? Diba? Inner desire yun. Nilalagyan ka ng Panginoon na maglingkod ka. Habang buhay ka pa, habang malakas ka pa, habang may panahon ka pa. Diba? Willing heart. Maglireklamo ka ba sa ginagawa mo sa Lord? O kusang loob yan. Diba? Tapos ano pa? Sensitive spirit. Diba? May pakaramdam ka ba? Diba? Malamig ba? May init? Diba? May pag-ibig ka ba? O, diba? Tapos, joyful heart. Masayahin ka pa ba pag naglilingkod ka? Baka pagdating ng Friday, nakasimangot ka. Diba? So, dapat may joyful heart ka. It is God who is at work. Diba? Both to will and to work. Kaya, pag masaya kang pupunta sa church, Panginoon yun. Kaya ka masaya. Kasi pwede ka naman dumating na nakasimangot ka eh. Dahil pinagalitan ka ng boss mo. Pero pagdating mo sa church, ang saya mo. Bakit ka masaya? Pinagalitan ka na. Diba? Hindi mo alam. Kasi Panginoon yun eh. Diba? Panginoon na nagbibigay ng kagalakan. Amen? Palamahan natin ang Lord. Basahin natin na ating prayer focus. I pray Pray that the last chance to touch every believer and continue to develop that winning attitude